Zizi, kung hahalik ka, hindi mo na kailangang ilihim. Sinong halik? Akala ko hindi na kita muling makikita. Hindi mangyayari yon. Hindi ko hayang may mangyari sa'yo. Kukuha ko ng tubig para sa'yo. Sa kalagayan mo noon, isang himala lang na nakaligtas ka at lalo pang nakakagulat na agad kang nagising. Ang lahat ng tungkulin ng katawan mo ay nakabawi ng napakabilis. Para itong himala talaga. Hindi mangyayari yon. Hindi ko hayang may mangyari sa'yo. Salamat, Doktor. Himala sa medisina, isang kababalaghan. O baka naman, si Zizi may ginawa siyang kakaiba. Palpak! Palpak! Mga palpak! Ang dami kong ginastos para lang buhayin kayong mga walang silbi! Ang datos ng kabiguan ng gamutan na ito ay aming indidokumento ng detalyado. Pag-aaralan namin ito at mapagpabuti pa, Mr. Lu. Paulit-ulit ko na yung naririnig. Ang gusto ko lang ay makatayo gamit ang sarili kong mga paa! Hindi yung araw-araw na nakaupo ko sa bulok na wheelchair na yan. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo? Hanggang sa katapusan ng taon na ito, yan ang huling palugit ko. Ha? Lumayas kayo. Lumayas kayo. Lumayas kayo! Siguradong may paraan pa. Kuya Washo, tingnan mo. May dala akong regalo para sa'yo. Ito, pinangkuluan ko ito ng ilang oras sa buwan ng buto-buto. Sabi ni Aling Zhang, premier ito sa kalang probinsya. Magaling na ito sa mga bali o pilay. Ako magpapakain sa'yo. Halika. Akala mo ba makakagaling ang sabaw ng buto-buto sa mga paakong ito? Hindi naman. Ako'y... Ang sarap ng sabaw na to. Bakit hindi mo muna tikman? Baka makatulong sa braso mo. Kuya Washo, bakit mo nasabi yan? Hindi kaya iniisip mo na isang taong may kapansanan sa braso tulad mo ay bagay sa isang may kapansanan sa binti tulad ko? Kuya Washo, hindi ganun yon. Hindi ko ganun mag-isip. Pero sa tuwing nagpapakita ka, parang pinapaalala mo sa akin na isa lang akong kawawang inutil na kailangan pa ng awa mo, Miss Hu, para lang makapagpatuloy mabuhay sa Jiangsheng. Kuya Washo, pakinggan mo muna paliwanag ko. Lumabas ka. Kuya Washo, alam ko nagkamali ako. Lumabas ka nga. Maganda naman ang panahon sa labas Sabihin mo nga, hindi ba para tayo ngayong matandang mag-asawa sa ospital na nag-aalalayan habang buhay? Pero sabi nila, yung lola pala, atin ng lolo, at kapag nagkakamali si lolo, dinabubog pa siya ni lola. Halika na, magbayad na tayo. Hu Yunjing. Bakit mo kailang makasama yung taong pinakaayaw ko? Dahil ba may kapansanan ako, kaya mo ko kinamuhian, samantalang ikaw masaya? Kung nawala man sa akin ang isang braso, papatayin kita ng isang halagang kapalit noon. Yunjing, sigurado ka bang si Bunso mo tanggap na talaga ako? Huwag kang mag-alala. Sa tingin ko, nakapag-desisyon na siya. Tara na. Kuya, ate, sa wakas nandito na kayo. Ako at si Lolo, ang tagal namin naghintay. Halika na, kumain na tayo. Ate, patawarin mo ako. Dati kasi, wala akong alam, kaya lagi kitang inaaway. Pasensya na talaga. Ayos lang yun. Kuya, nagkaroon ng lahat. Hindi na ako ganun ngayon. Ang bilis lumaki ni Singsing ah. Kuya, magmamamanyo ka pa mamaya. Uminom ka lang na ng juice. Ate Wang, bigyan mo naman si Kuya, please. Pag uwi mo mamaya, sakto sa pag-atake ng allergy mo, mawawalan ka ng malay, magkaka-aksidente ka. Lahat isipin aksidente lang yun. Operasyon akong nilitaw. Parang tagapagligtas, ililigtas kita. At si Lindsay, ipapadala ko sa impyerno. Kuya, magmamamanyo ka pa mamaya. Uminom ka lang ng juice. Ate Wang, bigyan mo naman si Kuya.
Sistema, si Huan Xing ngayon, ang tawag sa akin ay ate. Nagkakakilabot sa buong katawan ko. May mali talaga. Nakita sa inumin ni Ate Wang na may sangkap na alerhiya kay Hu Yunjing. Pag iniinom niya ito, sa loob ng isang oras, makakaramdam siya ng hilo. Eksakto ang isang oras pagkatapos sa daan pa uwi. At siya pa mismo ang nagsabing magmamaniw si Hu Yunjing. Ang lupit mo Pati sariling kuya, di mo pinalampas. Palitin mo ang inumin ko na kay Hu Yunjing. Napalitan na! Sige. Mukhang di na makapaghintay. Kuya, gabi rin naman. Mas mabuti siguro umuwi na kayo ni ate. Mag-ingat sa pagmamaneho. Oo nga, dapat na kayong umuwi. Si Jing, uminom ng 2 baso. Mamaya, ikaw nang magmaneho, ha? Walang problema. Ano? Uminom siya ng alak? Oo nga, matagal na rin ako hindi nakauwi. Kaya uminom ako ng ilang baso. Kuya, magmamaneho ka pa uwi. Bakit ka pa uminom ng alak? Kahit pa uminom ako, hindi ba't pwede namang magmaneho ang asawa ko? Oo nga. Kuya mo lang naman ang sinasamahan kong uminom. Bakit parang di ka masaya? Hindi naman sa ganon. Baka kasi mapagod si ate sa pagmamaneho. Kaya mas mabuting si kuya na lang magmamaneho. Huwag kang mag-alala. Magaling naman ako magmaneho. Pero kotse ng kuya ko yon, hindi ka pamilyar doon. At madilim pa ngayon, delikado sa daan. Mas mabuting siya na lang magmaneho. Hindi Sana naman ako sa kotse niya. Tara na, umuwi na tayo. Sabi ko nga, kuya ko na lang magmamaneho. Hindi mo ba narinig? Pero uminom siya ng alak. Kung mahuli siya sa pagmamaneho ng lasing, pwede siyang makulong. At delikado, baka maaksidente pa. Hindi mangyayari yan. Malakas uminom si kuya. Kahit may mangyari pa, isang salita lang ng pamilya Hu, maayos ng lahat. Sing, ano ba yung sinasabi mo? Wang Sing, bakit gusto mo kong magmaneho? Ano bang plano mo? Ako, dahil nila ganyang gamot ang inumin mo. Anong sabi mo? Kung nainom ng kuya mo yun habang nagmamaneho siya, magkakaroon siya ng mga sintomas ng allergy tulad ng pagkahilo at mawala ng lakas. Ang magiging resulta, si Hu Yunjing, hindi makontrol ang sasakyan at pahirap kaming maaksidente. Sa daan pa uwi, mabilis ang takbo at palikulikong bundok ang daan. Kung pala rin, pareho kaming mabubuhay. Kung malas, pareho kaming mamamatay sa aksidente. Ano ba sinasabi mo? Wang Sing, bakit mo ginawa ito? Hindi kita nilagyan ng gamot. Sinisiraan niya ako. Sinisiraan ba talaga kita? Tingnan mo sa kusina yung natitirang inumin para malinaw. Tumahimik ka! Tama na! Mga tauhan, dalhin ang inumin para ipatest! Ano pa ang gusto mong sabihin, ha? Nasiraan ka na ba ng bait? Pati sarili mong kuya, gusto mo pang saktan? Anong kuya? Mas pinapanigan pa yung babae niya kasi sa akin. Kung ganon, ano kung aksidente siya dahil sa kanya na walang braso ko noon? Dapat na nabayaran niya yon. Ikaw talagang babae ka! Kung hindi dahil sa'yo noon, ikaw! Lolo, Lolo! Ho Yunjing, kasalanan mo ito! Nagalit si Lolo ng dahil sa'yo! Gusto mo bang papatay mo lahat ng tao sa pamilya ko? Doon ka ba masaya? tumahimik ka! Sabi ng doktor, ayos na si Lolo. Inalaga mo siya ng buong gabi. Magpahinga ka muna. Ayos lang ako. Ikaw din, hindi ka natulog. Magpahinga ka na rin. Kukuha muna ko ng makakain para sa'yo. Sige. Sistema, kiramdam ko, ang kaso ng pagdukot noon, may ibang katotohanan pa. Kung totoong sinasabi ni Hu Wanxing na gano'n ang nangyari, hindi ganito magiging reaksyon ni Lolo Hu. Batay sa reaksyon niya kagabi, posibleng may tinatago si Hu Wanxing. Sa sinabi niya tungkol sa'yo, tila may tinatago talaga siya. Ayon sa sinabi ni Hu Wanxing, doon daw ay para protektahan si Hu Yunjing. Kaya siya hinampas ng kidnapper at nawala ng braso. Pero ano nga ba talaga nangyari noon? Bakit bigla na lang sumabog? Bukod pa rito, patay na lahat ng mga kidnapper sa loob. Paano naman nakakatakas ng 2 bata? Ayon sa resulta ng pagsusuri, noon si Hu Wanxing ay nasa malubang kalagayan. Kung si Hu Yunjing ay susubukang iligtas siya sa oras ng pagsabog, mas mababa sa 1% ang posibilidad. At sapat na yun para magduda, tingnan din natin si Lolo Hu, ang naging ugali niya noon. Parang may nalalaman siya tungkol sa nangyari noon. Master, ang progreso ng target ng mission ay umabot na sa 90%. Balak niya yung magpapro sa'yo. Pagkatapos nito ay maaari mo nang simulan ang paglalakbay pabalik sa inyong mundo. Pero bago ako umuwi, gusto ko munang gawin isang bagay para sa kanya.
Huh? Kumain ka muna ng almusal. Kumain na ako. Zizi, nitong mga araw, bakit parang naging masyadong masigla ka? Habang nabubuhay ang tao, dapat marunong siya magpasaya sa sandaling ito. Masama ba yun? Mabuti. Kung nakatakda tayong maghiwalay, mag-iwan na tayo ng magandang alaala. Kaya ang nalunod at ang namatay ay si Lindsay. At ang nailigtas at nabuhay ay hindi talaga si Lindsay, kundi si Lindsay. Zizi. Ito naman ang tinatago mong lihim, hindi ba? Mr. Lu, ibalik mo lahat ng mga recording sa bahay simula nang dumating si Lindsay. Opo. Zizi, ang katotohanan gusto mong itago at tuloy-tuloy mo siyang pinalitan at naging ibang tao na nabuhay sa mundong ito. Kaya mga bintikong ito ay dahil din sa'yo. Ginamit mo ang sistemang yon, kaya ang tinatawag nilang milagro ay ikaw pala mismo. Pero kung binigyan mo ako ng ganong himala, bakit mo pa ito binawi? Ano man ang mangyari, dapat ay manatili ka sa tabi ko. Hello? Kakalabas ko lang mula sa bridal shop. May inayos lang kong ilang detalye, huwag kang mag-alala. Sa araw na yon, akong siguro maging pinakamagandang babae. Sige, salamat sa effort mo. Pupunta na ako ngayon para sunduin ka. Ho, Yunjin. Umasa ko na sa pagitan nating dalawa. Huwag tayong mag-iwan ng kahit anong pagsisisi. Zizi! Zizi! Sistema. Anong lugar ito? Nandito ka sa privada villa ni Luwasyo. Luwasyo? Sistema? Nasaan ka ba talaga? Paano ba kayo nakikipag-ugnayan? Magpadala ka ng pagkain para sa kanya. Gutom na si Zizi. Opo. Sistema. Si Luwasyo. Nandito rin ba sa villa? Oo, Master. Sa pamamagitan ng CCTV, pinamasdan niya ang bawat kilos mo. Alam ko na. Yung si Raul Manyakis na yon. Sabihin mo sa kanya na lumabas at harapin ako. Lumayas ka. Kung ayaw ni Zizi kumain, huwag mo siyang pilitin. Ilagay mo na lang dyan. Luwasyo, manyakis ka talaga. Ito ang sayo. Luwasyo, manyakis ka talaga. Gusto mong bantayan ako, ha? Bantayin mo ako. Master, baka pagalit si Luwasyo sa ginagawa mo. Mapapahama ka niyan. Hindi mo siya kilala. Kidinap niya ako at dinala rito. Pero hindi agad nagpakita. Sigurado may plano siya. Ang taong katulad niya, hanggat hindi niya nakuha ang gusto niya, hindi kikilos ng basta-basta. Kita mo, ayan na nga siya. Kung ayaw mo sa kwartong ito, papalitan ko para sa'yo. Ayoko sa'yo. Pwede ba mamatay ka na lang? Ay nako, yun ba? Alam ko, dinala kita dito. Hindi ka nga masaya, pero wala ka rin magawa. Kasi hindi ka naman nakikinig sa akin. Luwasyo, isa ka talagang balaw naman niya! Luwasyo! Nasaan ang sistema? Bilisan mong palabasin para tulungan ka. Kaya pala, ikaw ang target niya. Sistema. Anong pwede kong makugamit ang mga puntos ko ngayon? Master, ginamit mo na lahat ng puntos mo dati para ilita si Hu Yunji. Ngayon,
Ang natitira, sapat na lang para ipalit ng dagdag ng lakas ng isang minuto. Sapat na yon. Oo, alam kong magiging kapaki-pakinabang ito. Luwas yung... Ano to? Zizi, kung makakahanap ka ng paraan para pagalingin ang mga pako, ayos na tayo ulit. Ano sa tingin mo? Ang kapal ng mukha mo. Imposible. Alam ko na. Mr. Hu, ang sasakyan na dumukot kay Miss Lin, pagpasok sa labas ng lungsod, nawala sa saklaw ng CCTV. Peking plaka rin ang ginamit ng kotse. Kay Luwas yun na naman. Kaninang umaga, nakita siya sa Lou Group. Pero wala siyang ginawang kahinahinala. Patuloy na bantayan siya. Suruin ang lahat ng ari-arian sa pangalan niya. Kasama pati yung mga maaaring ginamit sa negosyo. Huwag palampasin kahit isa. Opo. Matatagpuan din kita. Miss Lin, kahit gusto mong gutumin ang sarili mo, gagawin ng parang si Mr. Lu para mabuhay ka pa rin. Pero, wala na akong lakas. Tulungan mo ako. Pakipalit na lang ng pagkain kung meron pa. Kung ganun, papakainin na lang kita. Hindi na kailangan. Lumabas ka na. Hoy, Injing, bilisan mo. Iligtas mo ako. Nakapagdesisyon ka na ba, Zizi? Luwajo, huwag ka nang mangarap. Ang mga paa mo, hindi na yan muling makakatayo. Limitado lang ang pasensya ko. Ang pasensya mo, mukhang mababaw talaga. Ang bilis mong pagkita ng tunay mong ugali. Ang dami ko nang binigay na pagkakataon sa'yo. Nasaan ang sistema? Bakit hindi pa ito lumalabas para iligtas ka? Palabasin mo na! Tama na, Mr. Lu. Kaunti na lang. Mawawalan siya ng hininga. Bakit hindi siya lubusang mapasakin? Lumabas ka! Lumabas ka ngayon din! May problema, Mr. Lu. Nagka-problema ang kumpanya. Mr. Lu, masama ito. May taong umatake sa international network ng Lu Group. Bumagsak ang presyo ng stocks at may mga patuloy na nagbebenta. Kung magpatuloy pa ito, mapipilitang i-release ang kumpanya. Mr. Hu, kung basta mo na lang sinimulan ang ganitong laban sa negosyo laban sa Lu Group, ano kayong iisipin ng mga tao sa Jinsheng? Kung anong iniisip nila, wala akong pakialam. Kung may kakayahan ka, pwede ka makipagsanib sa iba para lumaban. Ano bang gusto mong mangyari? Nasaan si Zizi? Girlfriend mo siya, hindi ba? Bakit mo ako tinatanong? Mas mabuti sigurong pag-isipan mo muna bago ka magsalita. Baka hindi na tumagal ang Lu Group ng ilang araw pa. Huyun, Jing. Huwag mo kong sobrahan sa pang-aapi. Noon, ginalang na kita dahil gusto ka ni Wansing. Kaya ako pinalampas ang lahat. Pero wag mong isipin na yun ay karapatan mong umabuso. Darating ang araw na mawawala sa iyo ang lahat. Talaga bang iniisip mo kapag nahanap mo na siya, sasama na siya agad sa iyo? Isa ka lang naman sa mga target niya. Ibig sabihin, kapag natapos na niya ang plano, iiwan ka rin niya. Gaya ng pag-iwan niya sa akin noon. Wala siyang halong pag-ibig sa lugar na ito. Hindi siya kabilang sa mundong ito. Nakikipag-usap ako sa iyo bilang tao. Pero ang sagot mo sa akin ay parang alamat. Nabasa mo na ba ang mga dokumentong pinadala ko sa iyo? 2 taon nang nakalipas, si Lindsay at si Linzizi ay dalawang magkaibang tao pa noon. Pero ngayon, ang katawan ay kay Lindsay at ang kaluluwa ay kay Linzizi. Pinag-isa na silang dalawa. Hindi ba kamangha-mangha yun? Ang mga bagay na ginawa niya sa iyo ngayon, ginawa niya rin sa akin noon. Hindi ka niya mahal. Ginagamit ka lang niya. At kapag natupad niya na ang layunin niya, iiwan ka rin niya. Hindi mo ba kinakatakutan ng ganung babae? Ginawa ka lang niyang parang tanga. Pinapaikot-ikot ka. At kapag nakuha na niya ng gusto niya, itatapon ka na lang na parang basura. Mr. Hu, handa ka bang tanggapin yon? Ang mga sinabi mo, napakahirap paniwalaan. Kailangan ko magsagawa ng investigasyon. Kung totoong sinasabi mo, hindi ko siya patatawarin. Pero bago yon, ititigil ko muna ang pag-aatake sa Lu Group. Palabasin mo na siya.
Mr. Hu, kumusta ang resulta ng phone tracing? Mukhang may signal jammer sa lugar. Pwede lang matrace ang pagkalahatang lokasyon. Kung ganun, sa loob ng lokasyon niyon, gawin ang paghahanap sa bawat sulok. Alam niyang binabantayan ko siya, kaya hindi siya lilipat ng lugar. Hinahanap ka ni Hu Yunjing. Tignan mo siya, sobrang balisa. Parang ako noon, 2 taon nang nakalipas. Nung narinig kong patay ka na, ganun din ang pakiramdam ko noon. Ano bang gusto mong sabihin? Kapag nalaman niya, na kapag natapos na ang misyon mo, iiwan mo rin siya. Paano kanya mahahanap? Sa tingin mo, nakuha niya na ang gusto mo. Zizi, ikaw ang pinakagalit sa panlilin lang. Kapag nalaman niyang katotohanan, sa tingin mo, kamumuhian ka ba niya? Sa pagkakataong ito, akala mo makakatagas ka pa ba? Tanging ako lang, Zizi. Kahit nalaman ko na ang buong katotohanan, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Hindi ko alintana kung sino ka. Hindi ko iniintindi kung saan ka nanggaling. Luwajo. Ganito ka talaga. Napakamasarili mo. Pero palagi mong gustong ipakita ng lahat ng ginawa mo ay napakadakila. Nakakasuka ka talaga. Parang gusto mo na talagang mamatay. Sinaktan na kita. Sinubukan na rin ng hypnosis. Ano ba talagang gusto mong gawin bago ka magsabi? Kalimutan mo na. Ayaw mo ba talaga na makasama ako? Tama ka. Dahil siya lang ang mahal ko. Mahal mo siya? Oo nga. Sinasabi mong mahal mo siya? Anong karapatan mo? Kung ganon, wala na akong magagawa kundi dadalhin ka sa laboratorio. Gugustuhin kong hatiin ka ng isa-isa kahit kailangan kong hukayin ito palabas! Mga tao! Wag! Ngayon siguro, Mr. Hu, naniniwala ka na sa sinabi ko, hindi ba? Si Lindsay Z at Lindsay, sila ay isang tao lang talaga. Gamit lang nila ang teknolohiyang di pa natin alam para lokohin tayong lahat. Isa siyang manloloko. Dinala mo siya. Hindi para magiganti, kundi para sa tinatawag mong sistema, tama? Itong taon nang nakalipas, gumaling ang iyong mga binti. Pero 2 taon nang nakaraan, bumalik ang sakit mo. Ayon sa sinabi mo, nakalakad ka na noon. At dahil sa kanya rin, ang pagkakatayo mo ay tinatawag na himala sa medisina. Kung totoo ang sinasabi mo, ibig sabihin ba nito ang braso ni Wansing ay maaari ring gumaling? Huh? Hindi ba dati gusto mong iligtas lang siya? Nagbago ng isip ko. Bakit? Isa akong negosyante. Sa halip na pakasalan siya, mas mahalaga sa akin ang kaligayahan ni Wansing. Bukod pa rito, hindi niya naman ito ikakamatay. Hindi mo ba siya mahal? Ang bagay na tinatawag na pag-ibig, madali lang makuha yon. Bukod pa doon, ayaw mo bang gumalik si Wansing? Noon pa man, nangako siyang pakakasalan kanya. Pero paulit-ulit mo siyang sinasaktan. Bukod pa doon, sa tingin mo ba, papayagan ko ang kapatid kong babae na magdusa sa piling mo? Ang lakas at katayuan ng pamilya Hu ngayon ay dahil sa mabangis na pamamaraan ni Hu Yunjing at labis niyang iniingatan si Wansing. Kumpara sa kanya, baka nga totoo ang sinasabi niya. Kung ganon, kung gusto mong pumunta si Wansing dito, mas mabuti sigurong nandun din siya mismo. Tatawagan ko siya mamaya. At mabibigyan rin kita ng pera para pondohan ang iyong pananaliksik. Kung ang braso ni Wansing ay tuluyang gumaling, tiyak na magpapasalamat sa iyo ang aming lolo. Sige. Kung ganon, magtutulungan tayo. Sabi ni Kuya gusto mo kong makita. Kuya Washo, naintindihan mo na ba? Dinala ka namin dito ngayon para sabihan ka ng magandang balita. Anong magandang balita? Tungkol ito sa pagbubuo ng bago mong braso. Talaga ba? Tara, dadalhin ko kayo sa laboratorio ko para tingnan. Dito tayo. Ang pinakamagandang himala sa mundong ito ay ating lilikhain. Wansing, kung magkakaroon ka ng bagong braso, nakasalalay lahat sa kanya. Lindsay? Ito si Lindsay. Kumusta na ang progreso? Sa ngayon,
Halos walang pagkakaiba sa normal na tao. Ngunit sa mga susunod na yugto, susuriin namin ang bawat bahagi ng kanyang mga tissue, isa-isa. Kuya, talaga ba magkakabal ko sa dati kong anyo? Iyan ay... depende sa kakayahan ni Lou. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Ang tanong ay, kaya bang bitawan ni Mr. Hu ang nobya niya? Hindi ko alintana. Sistema, natalo na naman ba ako? Huwag kang aalis. Mag-uusap lang kami sandali. Lindsay, may araw ka pa rin pala ngayon. Tingnan mo ang sarili mong kawaaw na anyo. Ginawang subject sa eksperimento at binubuksan ng katawan. Narinig ko pa nga na plano ka pa ng diseksyonan para pag-aralan. Sa lagay mong yan, mas mabuti pang namatay ka na sa aksidente. Mas madali pa sana. Ako si Huan Xing at ako pa rin tunay na panalo. Ang unang pinipili ng kuya ko ay palaging ako. Ngayon pati si Kuya Washo ay abala sa pananaliksik para sa akin. Kapag gumaling ang kamay ko, magpapakasal na kami. Minumura mo ako? Akala mo mapapatawad kita? Mangarap ka. Lindsay, anong karapatan mo para kausapin ako ng ganyan? Karapatan ko. Dahil sa lahat ng taon na ito, mali ang taong kinamuhian mo. Pinaglaruan ka nilang parang laruan. Sa totoo lang, wala kang utang na loob na dapat singilin sa kuya mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka naman talaga anak ng pamilya ho. Lindsay, ano bang pinagsasabi mo? Gumagawa ka lang ng kwento. Sa tingin mo, kailangan pa kitang lokohin. Iyan na mismo nagpapatunay. Tingnan mo si Lolo Ho, nung mga oras na yon, halatang alam niya ang nangyari noon. Master, ang progreso ng target na to ay umabot na sa 90%. Handa na siya mag-propose sa'yo. Pagkatapos nito, bubuksan natin paglalakbay pabalik sa iyong mundo. Pero bago ko umuwi, gusto ko munang gumawa ng isang bagay para sa kanya. Lolo, nakita mo naman, galit na galit si Wanjing kay Yunji ngayon. Sinisisi niya ito sa pagkakaroon ng kanyang braso. At maging nagkaroon siya ng madilim na balag. Ngunit sa katotohanan, may ibang dalan sa likod ng lahat ng ito. Kung hindi mo pa rin sasabihin ng totoo, sa susunod, hindi natin alam kung anong maaaring gawin ni Wanjing kay Yunjing. Bukod pa roon, talaga bang gusto mong si Hu Yunjing sa buong buhay niya ay mabuhay na may pagkakautang sa kapatid niya? Si Wanxing. Sa totoo lang, anak siya ng tita ni Hunjing. Ang anak kong yon ay nagkamali ng mapapangasawa. Ikinasal siya sa isang sugarol at hindi nagtagal matapos ipinanganak si Wanxing, nag-divorce siya at bumalik sa pamilyang Hu. Nung sumunod na taon, namatay siya. Nung maliit pa lang si Wanxing, tinanggap na namin siya bilang tunay na kapatid ni Hunjing. Ngunit sino mag-aakala na ang tunay na ama ni Wanxing ay dudukot sa kanila para humingi ng ransom sa amin? Ang ama mo ay sakit at mapusok. Noong panahon iyon, naisang dukutin ng anak ng pamilya Hu para makahingi ng malaking ransom sa kanila. Dapat sana ay nailigtas ka. Pero ang papa mo, para maging mukhang totoo ang lahat, isinama ka rin niya sa pagdukot. Kaya ngayon, ang dami mong sinasapit ng kamalasan. Paano mo naman nalaman na hindi ako anak ng pamilya Hu? Tingnan mo ang itsura ko ngayon. Kailangan ko ba talaga magsinungaling sa'yo? Ikaw, kung hindi ka talaga naniniwala, pwede ka naman magtanong sa lolo mo. Sinasabi ko lang lahat ng ito para lang malaman mo na wala kang pagkakautang sa kuya mo. Wala talagang progreso. Bukod sa salitang walang progreso, pwede ba kayo magsabi ng iba? Na-check na namin lahat. Ang katawan ni Miss Lin ay walang pinagkaiba sa normal na tao. Wala rin yung kung anumang sistema ang sinasabi mo. Sige, sabihin mo sa amin. Nasaan bang sistema? Saan ito nakatago? Sa utak, sa puso, o sa matres mo? Hoy! Sistema, sabi mo noon, itong huli kong pagkakataon, kung mabigo ko sa strategy,
ay buburahin ako. Ngayon humihiling ako. Naburahin ako ng maaga. Master, sigurado ka ba? Luwasyo. Kung wala ako sa'yo, bakit ka parang aso ngayon? Ano nga bang sinabi ko? Ha? Alam ko nang mangyayari ito. Zizi, basta mapatayo mo lang ako muli. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko. Alam mo naman ako, matagal na tayo magkasama. Alam mong mahal kita sobra. Hindi ba, Zizi? Lumuhod ka at magpakaawa. Huwag ka magbiro, Zizi. Magmakaawa ka. Tutulungan kita. Ano? Ayaw mo na ba? Ikaw, ang huli mong pag-asa. Nagmamakaawa ako sa'yo. Iligtas mo ako. Lawasyo, ang itsura mo ngayon, parang aso. Gusto mo ako, di ba? Di ba? Tulungan niyo ako! Nasa utak niya ang sistema. Nasa utak niya yan. Hukayin niyo ito palabas. Desidido na ako. Burahin mo na ako. Mr. Lu, hindi pa namin na-inject ang anesthesia. Hindi na yan kailangan. Countdown. 7. Tama na! Hulihin niyo sila. Yunjing. Dadaling kita palabas. Hoy! Hoy! Lumayas ka! Mr. Ho! Kapag pinindot ko to, sa loob ng 5 minuto, sabay tayo sa sabog! Hindi ko makukuha, hindi rin kayo magkakaroon! Hindi mo siya pwedeng dalhin! Master, ang progreso lumampas na sa 100%. 150%! Binabati kita, Master. Napakaraming puntos na nakuha. Bukas ng time tunnel. Himala! Himala! Yunjing. Ayoko! 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 Zizi, makakauwi ka na sa wakas. Sa wakas, makakatayo na ako. Bitawan mo ako! Mr. Hu, talaga bang kalaban mo ako? Hindi kita tatantanan! Wansing! Wansing! Luwasyo, tayong mga bulok na tao. Ito ang pinakamas magandang wakas. Wansing! Pwede na tayong mamatay ng magkasama. Wansing! Palabasin niyo ako! Palabasin niyo ako! Binabati kita, Master. Kompleto ng mission mo. Malapit ka na umalis sa mundong ito. Hindi! Hindi! Ayoko pang bumalik! Marami akong gustong sabihin sa kanya. Hindi ko pa nasabi. Yunjing. I-off mo muna ang alarm. Matutulog pa ako ng 15 minutes. Kwarto ko to Nakabalik na ako? Sa mundong ito, wala si Ho Yunjing. Sa totoong mundo, isa lang akong alipin ng trabaho. Sweldong barya-barya lang. Nabubuwas na pang akong drawing ng boss. Sa ganitong panahon, sobrang namimiss ko si Ho Yunjing.
Naisip ko, may isang tangang tao na minahal ko ng buong buhay niya. Pero ako, hindi ko malang nasabi sa kanya na mahal ko siya. Hoy, Yunjing. Sobrang miss na kita. Sandali. Bakit? Hoy, Yunjing. Nagkamali ka ng tao? Nagkita na ba tayo dati? Napaka-corny mo naman, mangharot. Mahal na mahal ko siya. Pero, nawala ko siya. Zizi, sa wakas, nakarating ako sa mundo mo.